Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you July 13, 14, 15. Yan. Ay, announcement muna para po kay sa nag-message sa akin sa Facebook, Miss Berna, I think, Miss Berna from Singapore po. Ma'am, na-send na po sa inyo yung binayad niyo po na 1,400 po para po sa personal reading po. Ibinalik na po ng ate ko. Kaya naku po ma'am, hindi ko po sisirain yung ginagawa kong pangalan sa YouTube, no, para lang po sa 1,000 pesos. Sa 1,400 pesos po ma'am. Ma'am, isip-isip din, no. Hindi ko po kayo i-scamin dahil hindi po ako scammer. Yan po, baka po madalas na po kayo na-i-scam, kaya po kayo ganun po kayo mag-judge ng tao, no? Yan. Salamat po, salamat po sa time nyo. Yan, hindi ko po kailangan na mag-explain sa inyo kung sino ako. Okay? Okay, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi para sayo, Libra. Salamat for sa konting announcement natin, no, Libra. Okay. Maraming salamat sa mga nakakataba ng puso ninyo, mga comments. Sa lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan, pati pangalan nyo binabasa ko. Baka ko lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Yan. Dahil marami po kayong nagpa-personal reading, no. I-add nyo po ako sa Facebook and after po ng session natin, i-delete nyo po ako, i-unfriend nyo po ako, okay lang po sa akin, no. Yan. And mga gusto magpa-reading, nasa baba po number to, how to contact me. All the details po is nasa baba. No? Minsan po hindi po agad ako makapag-reply sa inyo kaagad. Pasensya na po kasi hindi lang po kayo yung mga kinakausap ko po, no, sa ano po dito. Marami po kasi kayo. No, kaya magre-reply po ako pag may time ako, magre-reply po ako. No, as long as kaya ko, magre-reply po talaga ako sa inyo. Okay? Tingnan natin ang iyong Libra. Nahirapan ako ngayon upload mga kabayan kasi umano yung isa kong camera. Nag-overheat siya. Kaya ang tagal kong mag-upload, di ba? Kaya ngayon, need kong bumili. Baka mamaya or bukas bibili ako. Pero siguro mamaya. No? Or bukas, pwede rin bukas. Kasi, kailangan natin yung ma-delay ang inyong mga reading ko sa inyo, no? Tingnan natin. Okay, we have the dog. Yan, meron tayong dog sa nakita ko dito and kumbaga, may mga allies, may mga loyal person, may mga sumusuporta at willing silang suportahan ka sa inyo and may mga pagsunod, kumbaga, may mga tao na willing silang suportahan ka, willing silang maging loyal sa'yo, no, sa nakita ko dito. And meron tayong crossroad. Yan. May mga choices in life, maaring sa love life, sa trabaho, kung ano man yan, no, may mga choices na magaganap, no, if you want to crossroad or hindi, kumbaga, may mga ganon, may mga pagpili ako nakikita dito, no. And may mga didesisyonan ka raw, may mga pag-aalinlangan, kumbaga, magkakaroon ng mga sitwasyon na magpaparaya ka. Halimbawa, sa trabaho mo, ayaw mo na doon. Paparayain mo at magkakaroon ng separation. May separation at pagpaparaya din ako nakikita sa iba. O kaya, halimbawa, sa isang sitwasyon, di ba, nandun yung may nakaaway ka, imbis na maging nagger ka rin sa kanya, papalayain mo, ikaw lalay magsiseparate sa sarili mo. Yung mga ganun, no? Yung mga pagkalito rin ako mag-ingat din kayo sa mga there's a danger, there's an accident, hindi man sa'yo tumama, maaring malapit sa puso mo tumama, nakita ko dito sa danger, merong warning, no? Kumbaga, may biglaan na mangyayari na hindi mo aasahan. And may mga surgery rin, again, no? Ingat-ingat tayo kasi may mga hindi magandang mangyayari. Pag-ingatan nyo kung may mga anak kayo, sarili nyo, yan. Hindi man sa inyo tumama, mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay, no? Sa mga matutulis, baka mahiwa kayo, masugatan kayo, madapa kayo, no? Nakita ko dito kasi there's an accident. Malaki man o maliit itong sitwasyon na to, ingat kayo. Doble-doble ingat, ha? Hindi man sa inyo ito tumama,
baka sa malalapit sa puso nyo. And we have the grasshopper. Situation is in the balance that require careful handling. Ayan, sinasabi nga dito na kailangan balansehin mo yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo sa ngayon, no? Sa work mo man yan, sa anak mo man yan, sa kung saan man yan, sa relasyon mo yan, kailangan balance ang lahat ng bagay, ano? Kumbaga, the grasshopper kasi is tumatalon siya, di ba? Ibig sabihin, mga decisions in life, wag natin gawing shortcut, no? Kung wag lang talong ng talong, wag lang talon ng talon, yun ang gininaan dito, no? Kailangan balanse, no? Kailangan isip-isip din. And we have the feather. Someone's you know is undependable and insincere. Yan, may tao daw na nakikita ko sa dito na hindi siya totoo sa iyo. Hindi ko alam, pero ikaw lang makakaalam nito. Pakiramdaman mo yung sarili mo kung sino to yung mga tao na to na hindi dapat pagkatiwalaan, no? Sa nakita ko dito. Hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan. Dahil with the firecracker, may mga excitement na mga magaganap or may mga excitement ka na gagawin, either travel o kaya may mga darating na mga package, mga darating na situation na mga tao man niya, sitwasyon man niya na makakaramdam ka na excited. Yan, baka may mga travel sa iba, no? Or ano man exciting yan. And we have the sun, the happiness and well-being. Yan, nakikita ko naman na there's an happiness, may mga good news, maybe, no? Sa iba, no? May mga good news, may mga happening or maaari ramdam ka na ng positive, no? Na situation in your life. May mga abundance din ako nakakita sa iba. Pero mag-ingat kayo, no? Yan, may pinag-iingat naman kayo, no? Sa mga bagay-bagay. Maaring in a summer or in a hot day, maaring may mga magaganap na something, mga exciting, ganyan, adventure, mga ganun, no? Para kay Libra, please show me. Maring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan, no? Maring related sa work, love, job, press, family member, co-workers, o sa business mo. Okay. Tingnan natin yung nasa card. Medyo mabagal, ano? Mabagal ang lahat ng situation. Mabagal ang mga pagdidesissions in life, mabagal ang pera, mabagal ang, pagpasok ng pera. Medyo stress, ano? Stress ata iba dito kasi parang walang nag-growth or walang pagbabago or maybe there is a person here na hindi niya nakikita yung halaga mo. Kaya medyo may mga inaalala yung iba, may mga stress, maaring sa trabaho, sa saan mang sitwasyon niya na nakikita ko dito. Meron ka mga sitwasyon dito na talagang pinag-iisipan mo. Naghahanap ka ng mga katotohanan, nandito ka sa sitwasyon na sinisiyasat mo rin yung sarili mo, naghahanap ka na ano bang dapat gawin? Bakit nangyari? Bakit ganun? Yung mga, you are in a situation na nagre-recover ka from a difficult situation sa iba. Nahandun yung urong sulong na feelings na may gusto kang i-withdraw or yung baby, iba sa inyo, there's a retirement, ano, yan, nakikita ko ngayon. Nagiging patient ng iba, no? Parang handun ka sa sitwasyon na maaari magkakaroon ng mga revelation, maaari mga pagbabago which comes to a foundation, halimbawa sa trabaho mo, o kaya sa kaibigan mo, sa family mo, sa relationship mo. So, nandun yung nagkaroon ng mga changing, nagkaroon ng mga situation na maaring nakita mo na yung dapat mong gawin o na-enlighten ka na ay kailangan ko na siguro itong abandonahin, ay kailangan ko na siguro mag-move on. No, yun nakikita ko sa'yo. Parang handun may sitwasyon ka ngayon na nakita ko na you want to follow na yung nararamdaman mo, yung inaasam mo. Nakakita ko naman dito na you have a starting a new, no, sa nakita ko dito. There's a new beginning, na handun na rin yung leap of faith, na makakaramdam ka na rin ng freedom. Kumbaga, nakakaramdam ka na, parang nakawala ka sa isang sitwasyon na masyadong naging toxic sa'yo. Sa nakita ko dito, kasi in the past, sobrang nangyari. Ang daming nangyaring calamity, crisis, distraction, disaster, may mga revelation na naganap. Kumbaga, nagkaroon talaga ng mga unexpected situation sa buhay mo. And then, nakita ko naman na nakakapag-move on ka na. And nag-start ka na sa zero and you're starting anew talaga in your life. Oo, nahandun ka sa situation mo na nagkadadalawang isip ka minsan. No, kung paanong gagawin mo.
Kasi maari iba sa inyo, halimbawa may gusto kayong gawing maring gusto niyo lumipat na trabaho o kaya gusto niyo maggawa ng project, business, kung ano man yan. O kaya may mga sitwasyon na when it comes sa lab, halimbawa ganun. And then yung part na nakita ko, when it comes sa kulang ka sa budget, ganyan. Paano ko gagawin? Kasi kulang ako sa budget. Tapos yung iba naman dito, nahandun kayo sa sitwasyon nyo kasi siguro napakihinaan kayo ng loob, nagkakaroon ng mga options in life, para hindi kayo sa sitwasyon nyo na alin ang pipiliin ko, diba? May mga pagpaplano ako nakikita sa'yo, pero nakikita ko pa rin na wala pa totally yung part na decided ka na to start anew, no? Sa lahat, kasi nagkakaroon ka ng option, natatakot ka, no? Halimbawa, when it comes sa lab, may dalawang person, halimbawa hindi mo alam kung sino pipiliin mo sa kanila. O halimbawa naman sa work, iniisip mo na kapag umalis ka dito sa work mo, paano kung hindi ka agad magkaroon ng budget or magkaroon ng income sa susunod? Kumbaga natatakot ka sa magiging outcome nun yun, kaya merong kang sitwasyon sa iba dito, basta gano'n, mayroon kayong situation na nahihirapan kayong desisyonan, no? Kasi may choices. Yung dito, iba dito na don't know how to proceed pa, magte-take action sila o hindi. May maari iba dito, may piniprepare pa, may dinidiscover, kasi iba dito nagkakaroon kasi ng option, deciding to stay or go, or expansion pa mangyayari. Maari iba rin sa inyo na nakita ko sa inyo na maari you want to travel, you're deciding to travel, na nakikita ko dito. No? May mga sitwasyon talaga na kailangan mong i-use yung mind mo and intellect. If you want to crossroad, why not? Diba? Kailangan mo kasing harapin yung mga takot mo sa buhay. No? Yun. Nakakita kasi parang with the weight option mo pa. Alin, kaliwa, kanan. Parang ganun ka sa nakita ko ngayon. No? Yan. Tingnan natin. Kumbaga, may offer sa'yo, may gusto kang gawin sa nakikita ko sa ito, may gusto kang gawin, kaso nandun ka lang talaga sa sitwasyon na medyo naguguluhan ka, no? Ay, ano ba yan, ate? Okay, nakikita ko naman sa'yo na enlightened ka na rin, no? Sa iba dito sa sitwasyon na to, nakita ko na enlightened ka na. Yung nga lang, yung decisions in life, medyo nagiging mabagal. You need to be strong, and this is time to step up, no? Sa nakikita ko, anak, ang haba ng buntot mo, anak. Yan, no? Siguro this is a time na rin, nakita ko naman na nakaka-recover ka na sa mga situation na na-stress ka dati. Ngayon, nandito ka na sa sitwasyon na nagkakaroon ng calmness, no, nandito ka na sa sitwasyon mo na nagkaroon na rin ng open up o ng courage sa'yo, no. Kumbaga na-enlighten na ang sitwasyon mo ngayon. Kumbaga nandun na rin na may natutunan ka. At least ang pinakagood kasi sa atin may kailangan natin may matutunan sa nakaraan, di ba? Nakita ko naman na iba sa inyo may natutunan kayo sa nakaraan. Yun nga lang, nagiging mabagal ang lahat ng desisyon sa buhay. May nakita ko dito na yun nga, mag-ingat kayo ha when it comes sa money, ano. And then may nakita na ako ditong papers na nakikita ko dito na I hope parang nagiging matagal siya. Hindi ko alam kung ano yung papers parang nagiging matagal yung result niya, no. Yun nakita ko. Ingat kayo ha sa mga kasi may nakita ako sneaky person. Yung iba sa inyo, alam nyo, kayo yung tao na nakikita ko sa inyo na parang hinahide nyo yung nararamdaman nyo. Or maybe parang minsan siguro hindi kayo nagiging totoo sa sarili nyo. May mga ganung part, no? Sa nakita ko dito. Para ba yumayanig sa tenga ko? Ay, yun pala yun. Okay. Sabihin na yumayanig na. Teka lang ha, inaayos ko yung natin. Kasi sabihin nyo, ate, ang ingay. Okay, maingay nga siya. Narinig ko rin. Nakita ko dito na nakpo-focus ka na rin sa sarili mo. Nandito ka na sa part ng buhay mo na naninindigan ka no? Yan, siguro nag-start ka na rin na to create yourself. Kasi nakita ko with the sun kasi nakikita ko dito na talagang handi na yung happiness, no? Pero iba dito undecided, no? Sa nakita ko. Pero siguro this is the time to step up.
Kailangan mong i-level up din yung sarili mo. Huwag ka lang makontento na nandyan ka lang sa flat. No, nakita ko dito, yung iba dito na nandito na rin kayo sa sitwasyon nyo na nagpo-focus na kayo sa sarili nyo. No, na naninindigan na rin kayo sa sarili nyo, no? And you are moving on, no? And it's good, no, sa nakita ko sa iba, you are moving. Maaaring may tumutulong sa inyo or may tinutulungan ka. Yun na nakita ko. Iba dito, tinutulungan nila yung anak nila. May namimiss ba kayo or may naalala kayong tao? And then, nakikita ko rin, yun nga, nagkaroon ng mga biglaan o forceful na pangyayari in the past. Nakikita ko rin sa inyo, Libra, na may mga tao na naiinggit or may aring galit sa'yo, either sa trabaho ito o sa mga ginagalawan mo. No? Sa nakita ko to. May tao rin ako nakikita dito na sarili niya lang iniisip niya. Pero, you need to take care yourself, ano, sa nakita ko dito. Yung iba dito, siguro medyo sumasakit ata yung bandang tiyan nyo. No? Ingat-ingat kung ano man yun. No? Kailangan mo ngayon ng strong will kasi nakita ko may mga challenge pa na tinatahak mo o tatahakin mo. May travel ba kayo? Okay. Anak, ano yun? Parang pupo yun ah. Ay, matigas na pala siya. Ibig sabihin, matagal-tagal na yung pupo na yun. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, okay. The Tower. The Queen of Cups. Okay. Ibig sabihin, there's a new direction. Ako nakikita sa inyo. Siguro, dahil dito kayo sa direction, may mga gusto kayo. Ano ba yan? Parang hindi pa rin siya mangyayari. Yung iba dito talaga, wala pang mangyayari. Parang natatakot kayong sumubok sa bagong direction ng buhay. No, parang yung iba natatakot. Yung iba andun sa resistant to change pa sila, parang may mga sitwasyon pa kayo na parang wala kayong magawa. Oo, gusto niyo mag-move on, gusto niyo yung mag-level up, pero parang may mga sitwasyon ako na wala kayong magawa. Ganyan. Parang andun yung nagiging stagnant kayo, no? Walang kilos, kumbaga. Nakikita ko rin dito na may mga achievement ako na nakikita na hindi pa talaga mo ma-receive, no, sa iba. Kasi, alam mo, ang payo ko sa'yo, pag nag-move on ka, or nagtuloy-tuloy ka, at hindi ka matatakot, nakikita ko there's a good luck, good fortune, and good karma. Yes, there's an achievement ako nakikita. Kailangan mo lang siguro mag-revert, kailangan mo lang talagang mag-transform, no, sa nakita ko dito. Kasi may nag-o-open na door para sa'yo, pero ang nakikita ko dito, hindi mo yata siya napapansin, no? Parang talagang natatakot kang sumubok, no? Sa nakikita ko sa'yo. May nakikita rin ako dito na baka may magpapadentist, no? Sa nakita ko dito. Kaya need to protect my card, no? Kasi nakagat na nito yung isa, no? Sino may magpapadental na yun? Baka nakaraan na yun. Diba? Tingnan natin si Horseman Cup. Ay, ano po yan? Galit ang mga anak ko. Ay, sorry po. Sorry. Okay. Hindi niya abot to. Sandali lang, anak. Ay, naku po. Okay. Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng problema sa trabaho? Nagkaroon kayo ng problema sa iba, sa anak, sa family, sa business. And then, may naghihigpit ng pera. Anak! Patay tayo dyan. May naghihigpit ng pera. Anak, huwag mong ngat-ngatin. Wala na tayong card. May naghihigpit ng pera sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng separation, no? Either sa trabaho, maaring kung ikaw is nawala ng trabaho, or may pamilya mo na nawala ng trabaho, or walang pera, ganyan. O karelasyon mo, ganyan. Baka nagkaroon ng mga separation. Either sa family, friend, karelasyon, sa sarili mo. Ganyan, nakita ko.
may nag-move on. Ako nakita. May mga burden no? Sa nakikita ko dito May tao dito na, hindi siya stable. Hindi siya stable. Mag-save kayo ng money, ha? May makikipag-usap sa'yo. Nako, ingat ka. Baka may humingi sa'yo ng tulong. Pinag-ingat no? May ko-connect ata sa'yo. Maaring medyo apart to family, dating karelasyon. Tapos na po. Okay. Okay, may mga, we have the Fool, and nakikita ko dito na parang handun yung hindi mo alam kung saan yung iyong naging, it come to decision to make a new beginning, naging mabagal sobra. Hindi mo alam, nalilito kayo, no? Hindi mo alam kung saan Parang yung gusto ng puso mo, ayaw ng isip mo, or vice versa. Ganun nakita ko. May mga ganun. O kaya nandun ka sa imbalance situation ka, parang siguro nawawalan ka ng lakas ng loob. Yan. Kaya medyo parang nakikita ko rin na hindi mo alam yung direction mo. Hindi mo alam kung paano magsimula. No? Yan nakikita ko dito. Then, nagiging imbalance ka talaga. Nagiging mabagal yung mga decisions in life mo. Andun din na minsan, hindi ko alam kung night shift kayo, or may iba dito kulang sa tulog. May mga hinihintay daw kayo. No? Sa nakita ko dito. Yung iba dito, kailangan nyo kumain ng gulay, ha? Kailangan mag-change daw ng or nag-change na kayo ng pagkain. Nakikita ko dito na, lalo na pag night shift kayo, kailangan puro gulay, no? Nakita ko dito. And then, baka iba sa inyo, mahilig kayo sa mga halaman, maring nagko-cooking kayo, ganyan. Yun na nakita ko. Ingat kayo. Ingat din sa paggastos, kasi nakita ko iba dito para atang nagiging magastos. Or may tao sa paligid mo na magastos. Nandito ka sa sitwasyon mo na marami kang hinihiling sa taas, na gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng revert, no? Kaso nga, may mga gusto kang gawin, na you want to follow yung goals mo, o may mga gusto ka nang gawin. Kaso talaga, kulang ka sa budget, or napanghihinaan ka ng loob, no? Sa nakita ko rin dito. Yan. Kailangan dito ng decisions in life, Ano pang mangyari sa kanya? Kaya ibig sabihin, oh my God, talaga. Iba may third party, no? Okay, ibig sabihin, yung iba dito hindi stable. Sana walang nawalan ng trabaho, no? Sana mag-ingat kayo kasi baka magkaroon kayo ng financial problem. Hindi ko nakikita yung stable nyo na sitwasyon sa ngayon. Nagkakaroon dito ng success. May mga sitwasyon ako na nakikita rin na nag-fail, no? Or mag-fail. Ingat lang kayo din kasi basta ingatan niyo yung sarili niyo. Halimbawa, may mga decisions kayo in life na hindi nyo kayo makapili. Hindi yun stable, di ba? Kasi hindi kayo makapili. Halimbawa, when it comes to relationship, ganun din. Hindi kayo makapili. O kaya sa trabaho, ganyan.
Halimbawa, ngayon, meron kayong kita, tapos darating yung time na pag hindi nyo na-balance yung situation nyo, yung mga gastos nyo, yung pera nyo, magiging, hindi talaga kayo stable. Kaya, pag-ingatan nyo yung sarili nyo, ha? Balansehin nyo. Yung mga decision, pamumuhay, ano man yan. You need to balance yourself sa lahat ng bagay, no? Okay. Yung iba tawa ako dito, no? Yung iba dito, nililito nyo yung sarili nyo. Ay, hindi, may pera ako. Pero okay lang yun. It's good naman. Kaysa sabihin nyo na wala kayong pera, kulang kayo sa budget, mas maganda na rin yun. No? Kasi, para mas magaang pumasok yung lucky sa inyo. Sa nakikita ko sa iyo talaga dito, yes, there's a bad news. Ako nakikita dito, medyo magulo ang isipan mo, no? Nakikita ko rin dito na may mga tao sa paligid mo na may masamang balak sa'yo. Pag-ingatan mo. Ha? Kasi nakikita ko rin talaga sa'yo na hindi ko alam kung iba dito hindi makapag-decisions in life eh. Yung iba dito magulo ang isip. May mga sitwasyon ako na nakita na maaaring may mga gulo o away when it comes sa trabaho. No? May mga sitwasyon ako nakikita na pinagtsatsagaan mo na lang. Na nagtsatsaga ka. Siguro, when it comes sa trabaho, nagtsatsaga ka na lang doon. Kahit ang daming toxic person doon. O kaya sa relasyon, maaring kung may karelasyon ka, nagtsatsaga ka na lang. Or sa family, maaring ganun. Nagtsatsaga ka na lang. Nahandun ka, pero parang ayaw mo na rin siyang ipaglaban. Pero nahandun ka. No? Naguguluhan ka. Tapos yung mga tao na yun, sa paligid mo ha, na may mga bad intentions sila sa'yo. Ingatan mo yung sarili mo. Kasi nakikita ko sa'yo ngayon, nagiging mahina ka. Yung iba dito, ano ito? Parang iba dito, nagpaplano kayo na umalis o mag-retire. No? Umalis sa trabaho, mag-retiro, yan. Yung nakita ko sa iba. Sana walang nag-aaway when it comes to territorial kasi nakita ko may mga matataas ang ego. May mga tao na dumidepensa. Dinidepensa nila yung sarili nila, ganyan. Kakaroon ng struggle, yan. Yan, nakikita ko dito na yung mga nakakaramdam ka talaga na you hurt, no? Na you hurt sa mga decisions in life. Maaring may mga inalis ka na rin sa sarili mo, sa buhay mo kasi you want to be independent. Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Tapos na po ba ito? Okay. Karoon ng third party sa iba. Iba dito nagkakaroon kayo ng nagkakaroon ng depression, makakaranas ka daw ng unexpected emotion. Yung parang masasaktan ka, baka nga may mag-away, baka hindi magkaintindihan, may conflict, malaki man o maliit ito, may iiyak, may trauma, may loss, may mga intense at disappointment. Kumbaga, nakita ko rin iba dito, may makakaramdam ka rin ng hindi kasiyahan or confusion o kaya heartache, ganyan. Maaring magkakaroon ng division. Halimbawa, when it comes to family, parang hati-hati kayo. Kanya-kanya na kayo. Alam mo, sa trabaho din, kanya-kanya kayo, ganyan. Yung mga ganun. Example lang yun naman. Yan, mga separation, depression, loneliness na nakita ko dito. May mga sitwasyon na ma-reveal or may mga sitwasyon na mawawasak, no, magko-collapse na isang foundation, kaibigan, trabaho, relationship, kung ano man yan. And then, dito rin na nagkakaroon ng mga disappointment when it comes sa mga naging choices in life, no? Yung mga naging outcome. And yung iba dito, nahuhold kayo ng nakaraan. And then, nagkakaroon talaga ng blockage sa'yo to move on, Sa nakita ko dito, may returning travel din tayo nakikita. May moving home. Baka iba dito, may lilipat ng bahay, may lumipat ng bahay, may mga regret, may mga pinagsisisihan, or kung ikaw is may travel, baka hindi matuloy.
Kung ano man yun, no, sa nakita ko dito. Yan, oo. Medyo nakakaroon ka ng mga lack of planning. Siguro iba sa inyo, self-doubt tsaka lack of confidence. Nagkakaroon ng frustration kung nasaan ka man ngayon o mga decisions in life. Nagkakaroon ng restriction, kumbaga, no? Yan. Arigato namaste. God bless.